Hi guys, for today's video ay gagawa tayo ng raisin cake. Simula talaga nung na-perfect ko tong paggawa ng cake ay lagi na kami nagbi-bake ng cake or steam cake. Kasi mahilig talaga kami sa cakes or sa tinapay para pang merienda. Kaysa naman bibilhin natin, gawin na lang natin. Total naman ay marunong tayo. And nakakatuwa nga kasi naging bonding time namin to, yung paggawa ng cake. So, minsan sila na lang yung nagsasabi na gawa tayo ng cake, ganun kasi gusto namin ng ganito, o anong gusto nyong gawin, ganyan. And then, ako na lang yung umiisip kung anong flavor ba yung gagawin namin. And yung isa pang nakakatuwa doon may nagiging content na ako and natututo pa sila at nag-enjoy pa sila sa ginagawa nila. So, umpisa na natin ang pagluluto ng raisin cake. So, kailangan natin dito ng baking pan. Or kung wala naman kayong baking pan, meron kayo dyang mga lianera, okay na yun. Then, kailangan natin ng 1/3 cup sugar. And then, caramelize lang natin yan hanggang sa maging brown yan. So, wag naman natin siyang susunugin hanggang sa maging brown lang siya at matunaw lahat ng sugar na nilagay natin. And then, kapag na-caramelize na natin yan, spread natin yung nakaramelize natin dito sa may gilid ng ating baking pan. And lagyan na rin natin siya ng raisin. So, kayo na lang ang kung paano paglalagay nyo. Basta ganyan yung paglalagay ko ng raisin. And then, set aside lang natin yun. Katapos, i-prepare naman natin yung ating butter. So, kailangan natin dito ng 3 eggs. And then, paghihiwalayin lang natin yung ating egg yolk at saka egg white. Kasi yung egg white natin ay gagawin nating merang uli sa ating cake. And then, ganito yung way natin yung ng paghihiwalay ng ating eggs. So, yan. Kailangan lang natin ng kamay yung ginagamit ko dyan. So, syempre, kailangan malinis yung ating kamay. And, kailangan pag naghugas kayo ng kamay, punasan nyo kasi kailangan yung ating egg white ay walang water na mapupunta dyan sa ating egg white para maganda yung ating merang. So, dahan-dahan lang talaga ng paghihiwalay ng egg yolk sa egg white. Kasi, pag nadurog nyo yan, so palpak na. Pangit na, 'di ba? So, kailangan ay talagang dahan-dahan lang. Pero madali lang naman kapag kamay yung ginamit kaysa sa yung mga ibang ginagamit or ibang equipments or materials na ginagamit sa paghihiwalay ng itlog. Ako ito lang talaga yung ginagamit ko. And mas mas nadadalian ako. And then set aside natin yung ating egg yolk. And then prepare na natin yung gagawin natin sa ating merang. So yung egg white, lagyan lang natin ng 1/8 tablespoon na vinegar or suka. And then start na natin na gamitan ng hand mixer. So, yan. Yung anak ko yung naggagawa dyan. And then, yung pamangkin ko naman babae, yung naglalagay ng sugar. So, nagtulong sila sa paggawa ng ating merang ngayon. So, kailangan natin doon ng 1/4 cup na sugar. And then, imimix lang nila yan ng imimix. So, siguro mga 10 minutes nila yang imimixer. Tapos, kapag steady na yung ating merang, okay na yun. Then, set aside at umpisahan naman ng ating butter mixture. So, yung 3 egg yolk, ayan, and then, lagyan natin ng 1/2 cup evaporated milk and 1/4 cup water. And then, 1/4 cup oil or mantika. Then, 1/2 teaspoon vanilla essence. Then, 1/2 cup sugar. So, depende sa inyo kung gusto nyo na mas matamis-tamis yung inyong cake. Ako, yung 1/2 cup na sugar is tama lang sa panlasa namin yun. And then, lagyan na natin ng 2 tablespoon na baking powder. And then, pinch of salt. And then, ayan na. I-mix natin siya ng konti or haluin natin siya ng konti hanggang sa makombine natin yung ibang ingredients. Saka natin salain yung ating cake flour. So, cake flour ang gamit ko kasi meron pa akong cake flour dyan. Pero, pwede din diyan ang
all-purpose flour. So, depende sa inyo kung anong available sa inyo. Kung cake flour o all-purpose flour is okay lang. So, kailangan natin dyan ng 1 1/4 cup of flour. So, ginagawa natin salain ng ating flour para yung ating cake ay hindi siya magbuo-buo yung ating butter. So, salain lang natin yan ng mabuti yung ating flour. So, syempre, alam nyo na pag nagbe-bake talaga tayo ay talagang makalat, lalo na ang pagsasala ng ating flour. So, kailangan talaga lagi natin itong lilinisin. So, yan, kitang-kita nyo dyan sa gilid ng aking bowl. Meron talaga siyang excess or may natatapon talaga siya na flour. So, best talaga na gawin nyo na mas malaki yung bowl nyo para yung flour nyo ay hindi natatapon at hindi messy talaga yung inyong bibake. So, yan. Then, i-mix nyo lang siya ng mabuti. Haluin nyo siya ng haluin hanggang sa yung wala na kayong makitang mga bubbles or mga buo-buo na kahit maliliit ay kailangan ay walang buo-buo. And then, kapag okay na, saka nyo ilagay yung ating ginawang meringue. So, cut and fold, ganun lang lagi yung paghahalo ng ating butter. And then, wag nyo munang ilagay lahat. So, kalahati lang din, saka nyo ilagay uli yung natitira nyong meringue. So, kaya ginagawa natin to para yung ating cake ay steady at hindi siya bumabagsak kapag naluto na siya. So, ayan, ganyan lang. So, sobrang galing na nilang gumawa ng meringue, 'di ba? As in, meringue na talaga siya at saka sobrang steady na, nakakatuwa. Natututo na sila. So, next na tuturo natin sa kanila yung mga tamang measurement ng ating cakes. Para pagka naman tinatamad tayo or gusto nila, pwede na silang mag-bake ng kanila, di ba? So, hindi na natin sila kailangan turuan talaga. Then, lagay na rin natin yung ating raisin na natitira habang ikina-cut and fold natin yung ating cake. So, ganyan. Para mahalo din sila dun sa loob. So, ganyan lang. Cut and fold, and then, check nyo always kung meron pa mga buo-buo. Ako, ginagawa ko yung parang kinakat-cut ko siya na gano'n yung ating spatula dun sa tiyan. Para nabibreak din yung ating meringue. O, diba? Ganyan-ganyan lang. Hindi naman siya mag-watery pagka ganyan yung ginagawa nyo. Wag lang talaga na always yung ginagawa na ganyan. Kasi mahirap din siya na na talagang ipinong-pino. So, syempre, gagawa din kayo ng paraan. O, diba? Tips na yun para hindi ka mahirapan. And then, so, dire-diretso lang na ganyan hanggang sa mawala na yung mga buo-buo. And then, yung anak ko na nga daw yung maglalagay ng ating butter sa ating baking pan. So, sabi ko dahan-dahan at baka yung ating raisin ay magsama-sama sa isang sulok. So, dinahan-dahan naman niya. So, ayan. So, tinulungan ko nang sairin lahat naman yung natirang butter. And then, yan. So, taktak natin 3 times. And then, magpakulo na tayo ng tubig para sa pagluluto natin. So, 20 minutes lang luto na yung ating cake. So, steam cake yung lagi natin ginagawa kasi nasira yung aming oven. So, steam cake lang and same lang din naman yan. So, ayan. So, kung wala kayong bamboo stick, pwede yung kutsara. O, diba? Isa pang tip yun. Kutsara yung dulo and then, nyo. Pag may sumama pa doon, hindi pa yun luto. Kapag wala nang sumamang cake doon sa inyong kutsara, ay goods na yon or luto na yon. Basta malinis lang yung kutsarang gagamitin nyo. And then, syempre yan, habang mainit-init pa, kasi sila gusto nila yung mainit-init pa yung ating cake bago nila kainin. So, yan, nakahintay na nga yung 2 batuta. And yung si mother ay nagkakat ng ating cake. So, ayan. Super excited na sila dyan. And, yan, perfect naman yung ating cake. Ayan. Tingnan nyo kung gaano ka-steady yung cake. Hindi siya bumabagsak talaga. As in, kung paano nyo nilagay sa inyong baking pan is ganon pa rin siya pag inalis nyo sa inyong baking pan. Hindi siya bumabagsak. Nakatayo pa rin siya.
So, ganyan ka-steady yung ating cake at ganyan ka siyang ka-perfect. So, sana may natutunan kayo sa recipe natin ngayon. And sana nagustuhan nyo ito, gaya ng nagustuhan ng dalawang bata at ni mother. Thank you guys and thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share Miss Allergy Kitchen. Thank you guys!